Hello everybody! Hindi pa ganong kagandahan yung aking mga bulik dahil sa totoy pan. Ubos ang pagkain nito. Ang laki ng butsi. So ganyan nakalalaki ang aking mga tandang. Eto yung mga panganay. Ano sila? 6 na mga panganay. 4 dyan, nandito na sa cord. Tapos, tignan natin yung dalawa sa fly pen. Well, sila, nung nagbubugbugan na sa fly pen, napwersahan akong i-cord sila. So wala nang preparation na lalagyan muna ng tali sa paa. Kasi nga dahil sa hindi ko na mapigilan yung kanilang yung pagiging aggressive. Buti sana kung meron lang isang parang alpha yung binubugbog niya yung mga kasama niya. Pero hindi, lumalaban na, nagpapaluan na. Baka sabi ko, baka mapilayan or madisgrasya, mabulag. No choice. Tinali ko sila kahit bata pa. Wala pang 4 months ata nung tinali ko. Ngayon mga 4 months na sila. Ayan sila ngayon. Hindi pa sila marunong hawakan. So, yeah. Bitawan kung hindi marunong hawakan. So yan. Ngayon pupuntahan natin yung nasa scratch. Yung nasa scratch, yun ang mga pinaka malalaking bulas. Kaya ako na-scratch yun dahil dapat dito sila. Kaso mainit pala dyan. Hindi sila pwede kasi hindi pa sila sanay sa talian, baka madisgrasya. Hindi katulad ng Sky, yung manok ni Aling Mimoy. Kahit mainit dyan, may certain period ng maghapon na alam niya na kung saan pwede sumilong. marunong na siya sa tali. Huwag niyong pakialaman niyang basura. Kayong dalawa. Well, puntahan natin yung mga naka-fly pen. Nandito na tayo sa fly pen. Nandito rin ulit yung dalawa. Nakpo. Ito yung dalawa. Ito yung pinakamalalaki sa itong kapatid. Dun sa unang na-anim. Sa mga panganay, unang 6. Yan. Ganyan na sila kalalaki. Ito, talagang mga tandangan na ano yan, bulas niyan. Yan. Pumuporma na rin. Tumitik tilawak na ba to? Isang P-comb, isang straight comb. Ito yung isang straight comb. Sila yung mga pinakamalaking bulas. Yan. Tumatandang na yung datingan. Lemon. Parang lemon yung kulay nito. Pagkatapos naman, yung mga bunso nandito. Asan yung mga bunso? Yung mga bunso namin free range. Andito. Huwag ka lang maingay para makita natin. Nagtutukaan naman ng balahibo kaya Wait lang. Wait. Asan kayo? Ayun sila. Asan? Ayun. Yan ang mga bunso. Kung mapapansin nyo, yung mga buntot, lagas-lagas. Yung likod, likod, lagas-lagas. Kasi nagtutukaan sila sa Ayan o. sa kanilang fly pen. Ayan yung likod niya. Tuka-tuka-rugo. Tapos napansin ko sa mga bulik na yan, yung mga straight comb, mas matitikas kesa sa mga P-comb. Matitikas yung disposition na yan. Mas matitikas sila. Yung mga P-comb parang totoy eh. Di pa sila ganun katikas eh. So yan ang mga bunsong bulik. Pero hindi ibig sabihin bunso, pangalawang breeding sila. Hindi, isang breeding lang sila. Isang kasal lang ng breeding. Iba-ibang batch lang yung pagpapa-incubate kasi weekly. Yung pagpapa-incubate ko. So meron akong mga batch na nagsama sa isang bilang pangkat. Wow. Week 1, week 2 nasa yung mga panganay. Ganyan. Tapos nasa record yan eh. Pero hindi ko maalala kung sino ang sino hangga't di ko nakikita yung record. Pero ganun pa man, magkakapatid naman yun. Pero sa mga magkakapatid, sa mga yan, iba-iba yung stages. Yan ang mga bunso. Diba? Matatangkad. Kasi free-range sila. Bisitahin natin yung pangalawa. Yung panganay nakatali, yung pangalawa nandun. Dito na tayo. Eto ngayon, ang mga pangalawa. Naka free range din yan. Ito si Otlum
Bida mo muna. Yan ang kasama nila sa labas. Pero hindi nila pinupuntahan eh. Oo. Yan ang mga bulik. Oh. Mga, yung straight ko, maganda ng buntot ko. Check. Straight ko, maganda ng buntot. No? Ito, tangkad, ang ganda. Yan o. Parang si Rudy nung bata, si Rudy ganyan ang datingan niya. Kasi curious sila sa pagkain, dala mo. Tara, pakainin natin doon. Taka na. O, dito kayo, mauna na kayong kumain. Yan, dyan lang sila, takbuhan. Maghapon. Iba talaga ang nakaka-alpas yung mga alaga. Yung free range sila. Sige. Pero pag gabi, sinasarado ko yung kanilang fly fence. Baka, you know, Baka magkaroon ng there's something's wrong. merong mga bad intention na intruders. Yun. Sige, ikaw na lang. Ikaw na lang, hindi pa nakakapasok. Pasok na doon. Dito. Ayan, sige. Sige, enter the dragon. Yun. Umenter na. Hindi lang umenter. Kumain na. Mm. Tapos bibigyan ko lang sila ng tubig. Ganda, uniform ang kulay nilang tatlo. Tingnan mo yung kulay, magkakatulad ng kulay. Yung iba nandun, merong lemon, merong light red. Pero yan, isang kulay lang sila yung tatlo. O, diba? Bigyan ko muna ng tubig kasi baka makuhaw. Uhaw. Isang tubig na lang binibigay ko. Kaya na nila. Tapos, etong isang to, sinasampa ko na. Isang tubig lang. Tapat na sa kanila. Kapag pinakain ko ng hapon, sinasarado ko na. Kasi, matutulog na lang din naman sila. Ang napansin ko naman sa mga bulik na yan, mas magandang lumaki yung mga nakakawala kaysa doon sa mga maagang nakatali. Kung pag-compare mo sila ng tangkad, parang sumasabay lang yung tangkad natin mo. Sumasabay lang yung laki nila. Kasi lumaki sa labas yan eh, mga tatakbo. Lumaki sa layaw? Laki sa layaw. Hindi naman laki sa layaw. Yung mga nakatali, yung mga laki sa layaw kasi. Ito laki sa laya. Mga ano yun, laki sa laya, yung mga laki sa layaw. Yung kung tutusin parang unfair eh. Kasi yung mga nakatali, mas hinahawakan ko. Mas spoiled. Na-spoil sila. Ito, hinahayaan ko lang silang bahala kayong Mabuhay. lumaki. Ito yung Although tatay. yung kanilang pagkain naman, normal food ration naman. Tatay. Yung tatay naman, Naglulugo. lumaki yan sa Naglulugon. lumaki yan sa pen yung tatay. Hindi ko yan na-arrange o ano. Pero maaga din siya na itali. Dahil sa kailangan ng itali din. No judging. Itatay, talaga naman pong para sa akin, yan ang pinaka-perfect bulik na itsura eh. Ang ganda ng silong, malalantik na paa. Yung kulay, yan ang gusto kong kulay sa bulik. Tapos straight comb. Yan ang pinaka-favorite kong kulay ng bulik. So hopefully, sa aking breeding program, sana makapag-paganyan ako ng kulay. Siguro malay mo sa next na mga bulik na papalabas, ganyan ang kulay. Kasi kaibigan, sad to say, ang nanay ng mga bulik ko ay pumanaw. Ay nako, nakakalungkot. Meron kasi pag-gala-gala dito si Tinukan yan ni Rudy. Ngayon, I need to do something About it. na hindi ako
hindi papaling ng malayo yung aking breeding. So, sa next expo na nandyan si Sir Jenjen Arayata, bala kong bumili ng babae na pure na bulik niya. Pero hindi ko ibibreed kay Rudy. Ibibreed ko sa pinakamagaling na anak na ni Rudy. Di ba? Tapos yung mga magiging anak, yun ang pwede kong ibalik kay Rudy. Yung mga magiging bali-apo ni Rudy. Para hindi inbreed ka agad. So sana makapili ako ng maganda. So samahan nyo ako sa next expo, mga kaibigan. Malapit na yun, sa August na yun. Sa Fiestag. Kasi yung pinakamalapit na expo, June 27, 28, 29. Sa Clark. Sa Clark. Pero doon sa mga participants, wala yung Aguilas Game Farm. Ay, hindi ko alam kung nadagdag siya o ano. Pero ayon doon sa mga initial lineup, wala siya. So, sa Fiestag sigurado nandyan siya. Doon pa lang ako makakabili. Pero sana sa expo nandyan na siya para di na ganong malayo yung biyahe namin. Kasi Angeles lang yun eh. Sa Arayat, malapit lang. Pero kung sa Fiestag, Manila pa galing eh. Nai-stress yung mga manok. So well, mga kaibigan, yan ang aking mga bully na nakakawala versus dun sa mga nakatali na. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam! Mauubos na yung pagkain. Mga ganang kumain.